Attorney Paulo Emmanuel Tamase. Attorney Tamase, good morning po. Si Peter at Danny dito sa Balitapatan. Good morning! Good morning po sa inyo at sa inyo po mga tagapakinig. Ayan. Good morning. Good morning po. Kayo po ba nakapanood o binalikan na lang ninyo sa YouTube yung ibang parte? Opo. Ano po ang top 3 takeaways ninyo po doon, Attorney Tamase? Well, puro pulong po kasi ako kahapon, no? So hindi ko siya napanood live, but thankfully dahil naka-record naman po siya at na-live stream, nabalikan naman po. Ayan. So, interesting po yung proceeding kahapon. I think, una siguro yung ebidensya na lumabas. First time po kasi natin sa isang taon mahigit na pinag-uusapan natin itong impeachment. First time tayo makarinig ng testigo. Tama. Ukol nga dun sa mga supposedly impeachable offenses na ginawa ni VP Sara. Matagal naman na namin ine-emphasize, lalo na yung mga akademiko, na mas mahalaga yung ebidensya kaysa dun sa mga legalidad sa proseso. So, first time tayo nakakita ng ebidensya kahapon. Of course, hindi po lahat ng ebidensya ay laging niwala. So patas naman po kung may mga question, no, sa kredibilidad ng testigo. I think, however, on the whole, dahil po doon sa kalidad po ng testimonya, maging doon sa commitment na mag-waive siya ng bank secrecy niya, medyo nakakatulong po yun doon sa kredibilidad ng testigo. Of course, subject doon sa mga depensa at mga testigo din na ipapakita mismo or ipapresenta ni Vice President Duterte. Siguro yung pangalawang punto lang po, no, dun sa probing question, marami din po kasi nagtatanong kung bakit hindi po daw mas probing yung questions na pinapayagan. Siguro po dalawang mabilis na punto. Una, titignan po natin yung antas po ng presentation ng ebidensya kasi sa impeachment. Mahaba po yung proseso na ito mula House hanggang Senado. At habang umaandar po siya, pataas po ng pataas yung standard na parang hinihingi. No? So ngayon, nasa probable cause pa lang po tayo. Hindi naman po dinedefine ng House of Representatives yung probable cause sa kanilang rules. Pero nakasabi po kasi sa kanilang, sa ating mga batas po, no, at sa ating jurisprudence na yung probable cause po ay parang sapat na ebidensya lamang upang makumbinse sa isang reasonableng tao na yung tao na inakusahan ay gumawa ng krimen na iyon. So hindi pa natin tinitignan yung masyadong detailed na question sa kredibilidad ng testigo, etc. No? Tsaka po yung lalabas. Siguro yung pangalawang mabilis na punto lamang po ay actually pag tinignan niyo yung petition sa Korte Suprema, yung kritisismo po ng camp ni Vice President Duterte ay parang trial na rin po daw ito. Pero yung trial po actually, ang importante pong aspeto doon ay yung cross-examination. Kung saan doon tinatanong yung mga probing questions. At kung yung kritisismo po nila ay hindi dapat maging ganoon itong stage na ito, then tama lamang po yung ginagawa ng House ngayon. Being a lawyer, attorney, no, dahil sa kanyang paglantad na almost up to 3 p.m., yung buong araw na testimony niya sa House Justice Committee, how do you find him as a witness? So, authentic ba siya? So, sabi niyo kasi credible naman, pero how authentic yung kanyang mga pinagsasabi? Although, yung sabi niya, pagsasign ng waiver, malaking bagay yon. At saka yung mga pinakita niyang litrato na talaga magkakilala sila ni VP Sara. Di ba? Opo. So, i-qualify ko po ng maayos. Hindi ko pa ma-define kung credible po siya na testigo. Witness, Yung credibility po kasi ng testimonya nanggagaling po sa madaming sources. No? Una po yung kalidad mismo ng testigo na nagpapakita or nagbibigay ng ebidensya kung paano po siya mag-act sa harap ng pressure ng publiko. Importante po yung factor na yon. Pangalawa po, yung kung meron po bang corroborating na ebidensya. No? Okay. Yung statement lamang po ba niya yung ebidensya o mayroon pong mga dokumento na sumusuporte rito? May iba pa po bang testigo na magsasabi ng parehong bagay? No? Mahalaga din po yun. So I think masyado pang maaga to come to a conclusion whether credible nga siya na testigo. Although, ang malaki ko siguro po nakakatulong initial feedback niyo sa kanya when he appeared. May mga iyak-iyak pa siya eh. So at least normal naman po yun sa ibang testigo talaga, lalo na pag high pressure situation. Yes. I think yung mas makabuluhan for me ay yung pagbubukas ng bank accounts. Yun, malaking bagay. Malaking bagay po yun. Pag titignan po natin, yung mga politiko po natin, gagawin na po lahat ng bagay, hindi lang magbukas ng bank account. Kasi recorded po talaga yung transactions doon. At kung ang punto po niya ay regular po itong nangyayari at siya po talaga ay bagman, di umano, then may re-reflect po yun kahit papaano kung sa bank accounts, kung totoo nga po.
So baka kung nailabas na po yung bank accounts na yun, doon po mas maganda busisiin kung credible nga po yung testimonya niya. Oo. Attorney Paulo, sabi nung ibang mga lawyers and you're a lawyer yourself, ano po, meron daw kayong na-develop na sixth sense eh. Kung ang isang witness, judging from what he says at saka yung kanyang body language, more of credible or not. Ganon. So, from your sixth sense, what do you think of Ramil Madriaga, sir? Ako honestly, mahirap ako talaga for me, no? Kasi Okay. yung isa pong punto kung saan makikita po yung sixth sense na yon ay base doon sa cross-examination na magaganap. Pero sa Senado pa ho kasi yun. Oo, So, yung trial. Hindi pa ho natin, ako personally, hindi ko masabi completely kung kapani-paniwala. Ang masasabi ko lamang po ay may dahilan upang maniwala. Opo. Batay po dun sa circumstances niya, batay po dun sa commitment ng transparency dun sa bank accounts. Parang good faith po yun kahit pa paano. Na parang, sige po, pwede nyo butasin yung testimonya ko kung gusto ninyo. Yun. Siguro din po yung long association niya dun sa mga Duterte ay yung kalidad po kasi nun, ibig sabihin insider po siya, no? Oo nga. Usually yung mga insider po, hindi po yan lumalabas upang tumiwalag sa kampo. So may mga ganun po na factor na in his favor, siguro po maganda talaga na mapakinggan pa siya lalo kung tatawid nga ito sa Senado. But maganda din po tignan kung yung sinasabi po ba niya, nasusuportahan ba siya ng ibang testigo at iba pong ebidensya. Doon po siguro madedevelop yung sixth sense na iyon. Oo, pero attorney, pag sinabi nyo kanina, malaki kasing parang takeaway sa inyo yung pag-waive niya ng bank secrecy law, yung sa kanya, no, yung account na 6 accounts, bank account sa kanya. Kung sinasabi nyo na kung meron magko-corroborate dun sa statement na yun, let's say a bank executive na talagang mag-a-agree sa kanya, is that something na pwedeng i-present sa House o dapat sa trial na yun sa Senate? I think pwede po siya i-present in Sa either House? case. Oh. So, hindi naman po kasi, isa pong magandang paalala na yung impeachment po at itong proseso na ito, hindi po siya striktong legal na proseso. Okay. So, ang appeal actually ng ebidensya ay hindi sa mga huwes at sa mga abogado. Yung appeal niya dapat ay kung ano yung makakukumbinsi sa mamamayan at kung ano po yung makukumbinsi yung mga representante nila. So kung batay po doon sa estimate na yun ng mga complainant at sa Committee on Justice mismo, no, kailangan po ng corroboration ng mga testimonya ng mga nasa bangko o iba pa hong mga dokumento, then baka kailangan po talaga i-presenta yun. No? Sa House? Sa House? Pwede na yan sa House? Sa House. Pwede even yan? at the House stage po. Hindi naman po bawal. So, okay. I think dito yung point of departure po with, I think, si Justice Ascunan or some who think na kung ano po yung ebidensya sa House, no, yun po yung usually na magpe-present na dapat sa Senado. Ang pag tinignan po natin yung history po ng ating impeachment, hindi po pareho yung ebidensya na hinahain. Ayun. No, mas matindi po yung ebidensya sa Senado, mas mabusisi po yung examinasyon ng mga abogado, mas detailed po yung mga dokumento. Kasi nga po, paakyat po ng paakyat no, yung standard na ina-apply natin base doon po sa experience natin sa impeachment. So, importante po yun, preliminary pa lang po yung sa House. Tinitignan pa lang natin na reasonable ba na dapat siyang litisin. Tapos doon po sa paglilitis mismo, titimbangin kung guilty or not guilty. Dapat ganun po yung, I think, yung perspective natin dito sa mahabang proseso na ito. Opo. And well said. But sabi din ng iba, for whatever it's worth, sabi, kung scripted ang isang witness, ang hirap panindigan niya ng ilang oras and to be consistent about what you're saying. Is that a fair statement, sir? Tama din po yun, no? Qualified lang po na yung pagtatanong po ba ay designed din na i-test yung credibilidad niya. So on the part of the House, bagaman hindi po probing questions necessarily yung kailangan, yung pwedeng tanongin at this point, pwede na po sila magtanong ng mga clarifications And from yung clarifications na yun, potentially lumabas po kasi yung mga hindi consistent sa testimonya niya. Pero, batay lang po dun sa napanood ko, and with the caveat na siguro mas maganda po to panoorin ng mas malalim, no? Parang hindi naman po ako nakadetect ng serious na inconsistency. Okay. Kung meron man. Yun ang sinasabi. So parang, more or less po, actually compelling po yung testimonya niya without looking at kung cross-examination for now.
So, kung ako po yung sa kampo ng Vice President, maganda po na magpakita ng ebidensya on her side also. Na Yeah. hindi po totoo ito or baka hindi niya talaga kilala si Madriaga. Baka naman yung mga picture na yun ay parang fan club lang, no, na kasama niya si VP Sara sa ganito. Pero burden na po nila yun, no? Parang nasa respondent na po yun, na kay VP Sara na po at sa kampo niya. Kung babanggain nila yung ebidensya na lumabas kahapon. Oo nga po. So in the meantime, ang bagong development partner at saka attorney, mukhang isusupina rin si former Senator Sonny Trillanes. Meron kasing ano din Oo, take away din doon na meron pa lang ano. Mukhang nagtutugma yung mga... neutralize daw, di ba? Yeah. Pinabantayan pala yung mga movement niya at that time. Ako nai-impress ako doon sa sa kanyang sinabi na lalagay namin yung susi ng red Mazda doon sa left. Oo. Alam niya pa yung mga Diba, kotse, yung di ba? detalye na ganun. Kaya yung siguro sinasabi niya, Tony, na parang very consistent siya sa mga naaalala niya as a Oo. witness, di ba? Tapos sabi ko, tapos iniwan yung Mazda. Mahal yun. Yung mga ganun, attorney. Parang somehow, di ba, sa pag-scripted ang witness, di ba, yun, lilitaw yun, lulutang yun, di ba, attorney? Tsaka, hello, ombudsman. Pwede po kasing maging obvious doon na scripted po, no? Pero yung maganda nga sana sa impeachment na hindi po kadalasang nakikita sa mga normal na kaso ay madami po kasi sa mga testimonya na ito. Hindi po siya lumusot sa normal na korte. Pero yung impeachment po kasi hindi nga po siya nakatuon sa huwes Nakatuon po siya doon sa mga representante natin na hindi naman po lahat sila abogado dumaan sa pagsasanay ng mga huwes at abogado. Yeah. So kung ano po yung convincing, no, part po yung minsan yung mga demonstration na iyon, Yes. even minsan yung kalidad ng clarity ng statement kung babalikan niyo yung impeachment ni President Estrada, yung sinabi ni Clarissa Ocampo na parang I was 1 foot away, yung mga gano'n na bagay. Yung memorable yun. Yung theatrics ng impeachment, actually, hindi po siya, minsan sa korte, hindi po siya ganun kabigat. But sa mamamayan po, na ang tinatanong lamang po ay, dapat pa ho ba magpatuloy sa pwesto itong tao na ito? Compelling po siya enough. And ganun po talaga yung sistema natin. And again, probable cause pa lang po ang hinahanap dito. Attorney Paolo, maraming salamat po sa inyo. And I'm sure we'll have another opportunity in the future para i-assess natin kung ano pa ang mangyayari sa mga susunod pang pagdinig ng Justice Committee. Thank you, sir. Attorney, thank you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Okay. Salamat. Attorney Paulo Emanuel Tamase, Associate Dean and Assistant Professor, University of the Philippines College of Law. Before we say goodbye,